Hi everybody, this is Matt Manilio, and I'm inviting you to watch iRadio LA. Just click subscribe, and I'll see you there. Listen to us. Thank you. And Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sandalang Pilipino. Ito po ang iRadio, naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Miss Natalie Cole. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise, join the triumph of the skies. With the angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Veiled in flesh, our Lord now see. Hail the incarnate deity. Pleased as man with men to dwell. Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hail thee, heaven-born Prince of Peace. Hail the Son of righteousness. Light and life to all he brings. Risen with healing in his wings. Mild he lays his glory by, born that man no more may die.
ito po ang iRadyo. Araw po ng Tuesday, December 16. We have 9 days to go at Pasko na naman. Palapit ng Pasko. Excited na ang lahat. Ay nako, sana ay ang lahat ay maging masaya itong Paskong ito. Ma'am Shi, bati na. Okay, magandang Teka, naglagay kasi ako ng cover sa ano ko eh. Hindi ko na kaya yung sobrang lakas ng ano. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning sa Tag-English. I hope everyone is having a breakfast na ba or brunch? Ayan. Dito lang kayo kaya alis si Pastora Flosser po mamaya. Yes. Kaya Pastora Flosser po, just makakasama stay natin mamaya. tuned. Pakinggan natin yung magandang balita. Okay? Yeah. Good morning again. At yung mga nagbe-breakfast dyan, good morning sa inyong lahat. Merry Ay, Christmas. na pumasok si Santa Claus. Ayan. Ay, umpisa na natin. Medyo maaga tayo ngayon at busy-busyhan tayo parati itong holiday season. So, I think we have to call on Pastor Flosser as soon as possible pagkatapos ng ating station ID mamaya. Huwag na tayo magpatumpek-tumpek. So wala pang 7:30, tatawagin na natin siya. Pwede na kaya siya? Okay. Tawag na tayo. Merry Christmas. Okay, good morning. Hello, Elaine Gonzalez. Rachel Joy Bonete. Mary Juliet Rodelas. Amy Vito. Mel Cruz. Grace Kabigting. Hello. Maridet Gamos. Claire Angela Gonzalez. Lala Carmina. Ann MG. Bing Pasqua from Dubai. Pastor Sammy Santos. Pastora Marivic Cruz. Francisco Gonzalez Sr. Good morning po. Good morning sa inyo. Tingnan natin. Tatay Kiko, magandang Baka may morning sa inyo nakaligtaan pa tayo dyan. dito. Ayan. So far, nabasa ko na lahat. Okay. Alright, hello sa mga churches natin. Morong First Church of the Nazarene, Christ the Living Stone Fellowship, World Carissa Church of Nazarene, Sambahang Kristiyano sa Parada, Holy Light Church of the Nazarene, Arenda Church of the Nazarene, Community Faith Assembly of God, Jesus is Lord, Lamb Church, Covina Church of Nazarene, Cross Culture West Covina, Bethel Church Orani, Jesus the Ultimate Savior City Mission, Love of Christ Christian Family Church, Life Transformation Fellowship Church, JCTLM Halang Naguba Church of Nazarene, Jesus Christ the True Light Ministries, Philippine Pentecostal Holiness Church in Batasan, Jesus Hope of the World, Amazing Hope Christian Church International, Quezon City and Cebu City, Light of the World Church of Nazarene, Face to Face Church, Jesus Reigns Global Ministry, the All-Sufficient Lord. Hello kay, andyan na si Pastora Flosser Cordero. Okay. Si Pastora Ellen Gonzalez. Hello po. Rosie Culibao. Rachel Puzon Cruz. Jane Samantha Morales Pornebo. Yeah. Good morning sa inyo dyan. Okay, may pasok pa ngayon ng mga bata. Kaya nasa school pa sila. Ayan. Next week, wala na. Hindi na sila maghahatid sa school. Kaya, Yeah, syempre, andyan din okay si sila. KKK. Kyle Calvin. Andyan siya. okay, hindi pa lumalabas sa akin si Kate Kyle. Evelyn. Kate Kyle. Ayan. Lumabas na siya. At saka si Rosie Kate Colibao. Andiyan na si Rosie Culibao. Merry Christmas sa inyo. Also, Pastora Mary Jane. Evelyn. Shalom, shalom. Mary Jane.
Homely. Galing mo. Merry Okay. Christmas sa inyo dyan. Alright, thank you po. Nandito na, naisulat ko na lahat. Amel Cruz. Ay, hindi, nandiyan na pala. Ate Berna Delphine. Yan. Bernadette Delphine. Ayan, malapit na. 9 na araw na lang. 9 days to go. Pasko na. Yung iba dyan ay nakapamili na siguro ng pang Noche Buena at pang mga pangregalo sa mga inaanak. Pagdating ng Pasko, huwag nyo sasarado mga pintuan ninyo, ha? Dadalaw si Popsi dyan sa inyo. I-random namin kayo. Baka mamaya pagsasaraduhan nyo, namamasko po! Ay, nako. Tapos sasaraduhan nyo ka ng pintuan. Oh, no! Kami pala yun. Kaya, supplies is a prank. Si Popsi, si Mamsi po namamasko sa inyo dyan. Yeah, sa January kami mamasko. Kakatok kami sa inyo mga bahay. Ayan. Sabi nyo, wala na. Tapos na po ang Pasko. Sa Pasko na uli kayo bumalik sa next year. Ayan. Ako, maganda na naman itong Pasko natin. Ano kaya ang magiging buhay natin for the next year? Pero no matter what, You are listening to Luxor TV. tuloy pa rin ang buhay natin. Diba? Kahit anong mangyari. Especially itong Paskong ito, tuloy-tuloy pa rin. Hindi na mapipigilan. At sa mga nagbe-birthday dyan, yung mga nagpa-party, hello! Good morning! Welcome sa iRadio. Gising na dyan. Thank you, Evelyn, for sharing. Tagasipag si Evelyn. Welcome again to iRadio, Evelyn. Evelyn, ha? Evelyn. Evelyn yan. Thank you. Pinaghiwalay niya, kaya Evelyn. Evelyn. Yan, pakishare po natin ang iRadio sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga pamilya. Pastor Applauser po ang speaker natin for tonight. Maganda kanyang topic. Ayan. May bakante pa bang kwarto dyan? May pwesto pa ba dyan? Parang ganun ang ibig sabihin. Mamaya abangan po natin yan. Kung ano ang kanyang tinutukoy, aalamin natin mamaya. Pagkatapos po ng ating station ID. Hello din kay Glyza Villarosa. Ayan. Gusto ka na, Glyza? Galing ka sa work. Ayan. Agahan natin ang ating program kasi itong month na ito, December, maraming busy, namamalengke or mamimili ng mga pangregalo, exchange gift. Alam namin busy kayo. Ganun din kami, busy din kami. So, itong ano lang naman ito, itong month lang na ito. By next year, January, back to normal na naman tayo. Ayan, regular broadcast na naman tayo next year. Pero pag-uusapan natin ang inyong mga New Year's resolution. Ayan, ano ba ang inyong New Year's resolution sa 2026? Mga bagay na babaguhin. Bakit ganun, ano? Taon-taon may mga resolution tayo, taon-taon natin ginagawa, binabago, pero ganun pa rin. Well, anyway, enjoy your lunch. Stay tuned. Sit back lang kayo dyan. At mamaya, abangan na natin si Pastor Applauser mamaya sa magandang yang message itong umagang ito. Okay, Jocelyn Spena. Good Nanay Selly. Good morning po. Ayan. Okay, si Jane Samantha Pornedo ay may Christmas party. Di pwedeng hindi umattend. Yeah, see? Okay, attend lang. Yan Siyempre, sinasabi ko once a year lang yan. Siyempre, isang beses lang ang Christmas isang taon. Namimiss ko yung mga Christmas party. I used to attend a lot of Christmas party. Yung mga monita bonito. Ngayon, isa na lang ang ina-attend
atinan kong Christmas party. Yung ano mga Christmas exchange gift. Yan. At saka yung elephant. Ano ba yan? White elephant. White elephant. Ayoko yun. Ako wala. Hindi ko alam yung mga Kasi yan. makikipag-agawan ka ng regalong nasa iyo na, nagustuhan mo na, tapos nagustuhan nung isa, kukunin niya. Ay, ganun ba yun? Hello din kay Moven Bjarne. Siyempre, good morning kay Inday Glyza. Ayan, may sakit daw ang papa niya at yung anak niya. Oh. Okay, nauso ang ubot sipon. Pray natin to kasi panahon na ito at lumalamig, umiinit, umuulan. Oh, hello rin kay Ems Halum. I think taga-sipag din siya. Hello po, welcome. At saka si Mami Irene. Hi, Mami Irene. Kumusta ka na po? Kaya, Mami Irene, magandang morning sa inyo dyan. At saka yung ating kapapanganak lang. Yeah, nabati na natin siya at siya'y nag-aalaga. Nag-aalaga ng kanyang baby. Ayan, umiyak na. Alas. Virtual DJ. Kawawa naman. Patidehin at baka nagugutom na si baby. I know. Ayan yan, lalaki naman yan eh. Lalaki din yan. Pag lumaki na yan, Utusan na. ikaw na ang alagaan niya. Oo. Parang si Matmat. Ayan. At least nakakapag-online pa rin daw si Mami Irene. Oo naman po. Ayan. At supposed to be a birthday dyan. December 17 ni Mami Luz Conferido, but Ay, oo nga hindi yata pala. natuloy kasi may sakit siya. Oh, may gulay. Ayan. I don't know kung nanonood si Faith, but we will pray for Mami Luz Conferido. She's supposed to be 85. Actually, 85 na sa birthday niya. So, siyempre, unahin muna yung magpagaling siya. Saka na lang yung party-party. Sama natin sa prayer mamaya si Inday Glyza. Yung Okay. kanyang family, yung father niya at yung anak niya. Hello din kay Nanay Marichugamo. Okay, and kay Virginia Jasmine Blesa. Hello po. You are listening to Luxor TV Remix. Thank you po sa nag-share ng iRadio. Maraming Yes. Share na po natin. Para marami pong mabibless sa araw nito. Hindi naman dahil para sa amin, para sa Word of God. Ayan. Thank you for sharing. Ayan. Yung iba dyan, mag-Christmas party pa lang, date na yun. 16. Naalala ko nung araw, ako ki-Christmas party rin kami nung araw. Mayroong mga monito at monita. Ayan. Tsaka yung... Nami-miss ko ang Christmas party. Wala na ako naatinan na Christmas party. Sige ma'am, mag-Christmas party tayo mamaya. Isa na lang sa December 20 sa church. Yun lang. Ayan. Meron pala. Afcos Christmas party. December 27. Yung mga friends namin dun sa kabilang church. Okay. Yung mga tabarkads mo. Okay, walang Ayaw mo pasok nun? si Glyza. Ay, bakasyones. Isang araw lang. Pero mahirap din ang Christmas party na parati magastos din. Once a year lang. Magkano na ba ang mga Christmas Masaya nga yun. ngayon? Christmas gift. Ang araw, 5 pesos, 10 pesos lang, taon-taon tumataas. Pamahalang bilihin. Ayan. Dito nga dati $10 lang. Ngayon, $25. Taas. Yun ang mga
Ganun talaga eh. Sana pati sweldo tumataas. Bakit naman? Presyo ng mga fruit cocktail, mga spaghetti, mga anong tawag dito? Yung mga cream. Ay, nako. Mahal. Keso. Kala ko ba naka-price freeze tayo ngayon? Bakit nagmamahalan pa? Palitan po ng dollar ngayon. Nasa 58 point... Magkano? Doon sa Pilipinas, 59. 59. Dito, bumaba na nga eh. Kagabi, 58.60. Ngayon, 58, ano na lang, 20. Kaya, ba't ganun? Mas mahal dito, mababa dito. Ayan, Lynn Sales. Pakisabi po kay Mami Luz. Happy birthday. Happy birthday. Although, hindi happy dahil nasa ospital siya. Pakisabi po ay pag-pray po namin siya. Ayan, sila po yung mga original na listeners ng iRadio. Yan po yung mga From the original. start, ayan. Tsaka yung mga taga-Antipolo. Sila Lynn Sales. Siyempre, mga taga-Antipolo. DJ Jonas Sagayno Remix. Ganun talaga, taon-taon malay mo, yung mga taga-sipag na viewer natin, unti-unti na rin mawawala yan. Bakit naman? May panibago na naman pa. Dumadami nga sila eh. Parang ganun, parang observation ko lang na Siguro yung iba kasi ano come na, and go. medyo nag-busy na yung iba dati na nandito. Yung iba nag-aasawa na. Nagpaalam sila dahil busy na daw sila. Yan. Parang si Matmat, marami na, mag-aasawa na rin yan. Hello po kay Pastor Kiko. Ayan. Gonzales. Ayan. Coffee again. Hala. Kaya ko, Pastor. Ayan. Kahit bawal sa akin ng coffee, ayaan kita mag-coffee. Yan sila sabi ko. Panay Pero kape. gusto kong coffee, yung local. Hindi yung coffee na sabi na nila dito eh. Starbucks eh, hindi na local yan. Pamangkin mo andyan. Roy! Hello, Roy! Hello, Roy. Hello, Roy Vera! Merry Christmas. Ayan, kumusta ka na, Roy? Ayan. Ay, ayan na si Mommy Flo. Mommy Flo, pasok na kagad. Beautiful! Tama-tama. Nagagati ang tenga ko. Ang tenga ko, ilog ko. Sisipunin ako. Okay. DJ Jonas Sagayno Remix. May aangat pa po kami, Papi. Sa oh, yan. Ayan, sana magaling na rin si Nathan. Huwag na kayo magkakasakit. Bawal na magkasakit. Mag-vitamin C kayo, vitamin C. Aba, Sige, maghanap tayo ng vitamin C. maggastos sa magkasakit, ha? Vitamin C, kailangan natin ng, yan, panlaban yan, vitamin C. Yan. Although ako hindi ako nagpa-vitamin C. Bawal pa magkasakit. Kaya marami akong vitamin. Sana may batas na gano'n. Ano? Hoy, pag nagkasakit ka, may parusa. Anong parusa? Ang parusa gagastos ka sa ospital. Yun ang parusa. Yeah. Boom, tarat. Pwede ba may iwasan niyo? Ay, no. Ay, nako. Ayan, nagiging ngongo na ako. Ngongo. Ako, Ngongo kumuko. na ako. Ayan. Si Rejoice ay nasa PTA meeting. Siyempre, nasa galaan na naman. PTA. PTA. PTA meeting ni MOA. Yeah, MOA. Yan o, grade, ano to? 8 Leo. Yan ang pangalan ng ano nila. Okay. Ay. Tingnan natin. Check na. Station ID na ta. 30 seconds. Abangan natin. Pastor Closer mamaya. Merry Christmas. May magandang balita. Pink. Kumakatok ba? siguro. Pink bang gusto mong lipstick? Pastora? Is it pink? Or... Red. Red. Okay. Noted. Burgundy. Ano ba ang color of the year? Ay, Burgundy, totoo ba yun? burgundy and gold. Oh, wow. White That's a nice color. Iba-iba eh. Burgundy and Phantom gold. color. Expensive color yon, sabi nila. Yan ang color. Burgundy. Ay,
May station natin na. I love Okay. burgundy. Bye-bye. Klang klang Ramadan. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Ang oras po natin, 30 minuto makalipas ang ikapito ng gabi. Kami po ay live na nagbo-broadcast dito sa lungsod ng Bellflower, California, US of A. Ayan. In and out si Grace, nag-aalaga ng baby. Siyempre, importante yan. Ayan. Ayan. Okay. Tawagin na natin yung... Ayan, tawagin na natin. Wow. The lady in pink lipstick. Ano napapansin ko rito sa pastorang ito? Hindi kumukupas ang kaganda. Lalong gumaganda. Parang naka-preserve parati. Parang bagong gising. Yung mga ganong, yung mga syempre. bagong peg niya parati. Ako nga, lalim na ng mata ko. Hindi ako nakakatulog ng... Yan. Parang di nakakaramdam ng problema. Yes. Pasko. Di ba? Pasko. Good morning, Pastora Flosser. Magandang umaga sa inyo dyan. Ayan. Good morning Good po. morning po sa lahat. Pwede na po ba akong bumati muna ng Yes. sandali? Of Ating-bati na course. kayo. Sige po. Hi! Ito po si Pastora Flosser Cordero ng iRadio LA. Naglilingkod sa sambayanang Pilipinas. Ayun. Bakit hindi kinuhanan ng station ID to, ha? Hindi, gagawa Hindi po, siya. hindi po. Natuwa lang ako. Natuwa Pwede lang po naman ako. I just want to make it Oo. something different. Hello! Magandang Pwede. umaga, mga nag-abalang-abala. Paistorbo sandali, mga kananay, mga kapwa. Paraan po sandali kami ng iRadio. Yes. Hingi lang po kami ng konting oras and Yeah. we want your attention, we want your presence, we want your ears, your heart, and everything about you for the glory of God. Hello, kumusta po? Papshi, Mamshi, Okay Good naman. morning. always looking good as ever. Kamusta naman po kayo? Mabuti po. Lagi pong mabuti, getting better every day as Yes, you praise grow God. older. Yeah. Habang sumasakit ang mga rayuma, sumusumpong. Ay, Part Ay. na daw yun, part. Opo, ang hirap pala yun when you begin to realize na hindi ka na ganoon ka-effective, ano ba tawag doon, ka-mobile, yung ang dami mo pang gustong gawin pero sa isip na lang pala. Mm-mm. Pero Yung yung isip, body, but- malakas, pero Oh, yung katawan din. yes, Ma'am Shi. And minsan it causes sadness and depression. Yeah. Pero kailangan mo siyang labanan kasi hindi naman limitado ang kakayahan ng aking Diyos. Yun. Amen. So, Amen. i-redirect ka lang. O, wag na yan. Di mo na kaya yan. Eto, kaya mo. May no? tanong ako dyan sa mga depression, anxiety na yan. Ano? Mostly yan umaatake sa mga kababaihan. Dahil yung kanilang genes, humihina na Nagbabago. yung mga hormones nila. Nagbabago. Unlike sa mga kalalakihan, kami mga lalaki kasi, yung flexible kami. Yung mga babae kasi emotional, ganyan, stress Yun, sila. yun ang genes namin. Yun ang DNA. DNA ng mga kababaihan. Pero ang tanong ko, Oh. di ba, meron bang control or gamot? Gamot meron eh. Pero May gamot. hindi maganda kasing masasanay ka sa mga gamot na ganun eh. Ibig sabihin ba how do you control your anxiety and depression? Ibig sa inyo, Okay. personal. On a personal note, isang bagay po ang nauunawaan ko. Depression ay kalimitan nangyayari sa nakaraan. Sa mga bagay na inasahan mo, ngunit hindi nangyari. So are you depressed? Ang anak mong pinag-aral mo, nag-asawa, you become depressed. Yung inaasahan mong sahod, hindi dumating, nadidepress ka. Yung mga outcome na hindi mo natupad, na hindi nangyari, causes depression. Pero ang sabi nga ng salita ng Diyos, kalimutan mo yung nakaraan. Nakaraan na yun. So hindi dumating si sahod. So nag-asawa yung anak. So hindi nakatapos. Bakit mo kakalad ka rin ang sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman kayang baguhin? Yeah. Now, stress. Stress is the present. Yung ngayon, kamukha ng maraming
kananayan, stress na stress yan. Ano ba uunahin? Makinig sa iRadio, manood sa matandang ito na maingay, o maglaba, o magligpit, o maglinis, o magtupi ng damit, o ano pa man. You are being stressed. Why? Because you are torn. Nahahati ang iyong desisyon. You are made to choose. So, nai-stress ka. Ano ba ako? Sa A, sa B. Sa B, sa A, no? So, that causes stress. But ano naman ang sabi ng Panginoon? Fix your eyes unto Jesus. Look between the two things, sa pagitan ng dalawang pinagpipilian mo, nasaan ang mas matimbang na may presensya ng Panginoon. Then you can choose. Then anxiety is for tomorrow. Yung mga bagay na wala pa, naku, ano kaya mangyayari bukas? Darating ba si Papshi dala yung laptop ko? Darating ba si Mamshi dala yung mga makeup ko at pabango ko? You are so anxious about what is yet to come. But what does the Bible say? Do not be anxious about anything. But in everything through petitions, send your petitions to the Lord, and He will make it happen. Amen? So, stress, depression, and anxiety, may gamot. But the best cure of all is God's Word. Your past is past. Do not be depressed. Kung hindi ka naging kasing ganda ni Catriona, at least ang napangasawa mo, simpogi ni Sam Milby. Sila nga hindi nagkatuluyan. No? Do not be stressed for today. Make a wise choice. Piliin mo yung mag-glorify sa God. Then hindi ka na magsisisi sa pinili mo. And then yung anxiety, live tomorrow to tomorrow. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos sa buhay natin. Sana nakapagbigay ako ng point. Maraming salamat po sa pakikinig. This is Floser Thank you, Cordero. Pastor. Thank you po. Akala ko po nag-sermon Thank you ako. for your service. Hindi ba kaya yun because of regrets, may mga regrets tayo sa buhay. Opo, depression is regrets. Yung mga bagay na hindi nangyari, mga bagay na nagawa mo, tas hindi, you should have done, hindi mo nagawa. Opo, it's a thing of the past. Depression actually is a thing of the past. Meron kasi ako mga nababasang article na yung mga nasa patapos na ang buhay, nababasa ko yung sinasabi nila, may mga regrets sila na hindi nila nagawa nung malakas pa sila, and pinagsisisihan nila yon na hindi nila ginawa, and kaya nagkaroon sila nung malapit na silang mamatay ay para bang ang feeling nila mas lalong napapalapit sila sa yung kanilang pagtatapos sa mundong ito. Parang hindi maganda yung closing ng ending ng buhay nila because of things that they never accomplished during the time nung malalakas pa sila. Kaya ang sabi nila, habang malakas pa ngayon, gawin mo na yung magagawa mo. Correct. Para maging maganda ang ending, ang closing ng buhay mo. Correct po. The moment na na-realize mo na meron kang na-miss, the moment na nakita mo na meron kang pinanghinayangan, that is the moment for you to begin. Kung noon hindi ko nasabi sa asawa ko na mahal ko siya, kung noon hindi mo nasabi, bakit hindi mo sabihin ngayon? Ngayon sabihin mo na, Papshi, I love you, Mamshi. Kaya may depression yan eh. Ang lakas ng tawa ko. Kung noon you felt like a queen, samantalang everyone was waiting for somebody who is compassionate, wag mong panghinayangan yun. Begin being the pauper. Makisalamuha ka. Amen. Para pag dumating ka sa dulo ng iyong paglalakbay, there is no regret. Alam niyo po, may sinasabi ang salita ng Diyos, may nauhuhuling nauuna, may nauunang nahuhuli. So, there's a perfect time for everything. The moment na na-realize mo you missed on something is the moment God is telling you, do this. Do this, anak. No, I remember nang ako po ay tawagin ng Panginoon sa paglilingkod, I was 60. I was 60 years old. Sabi ko, bago po ako nag-yes, kasi i-consecrate ka, I went to the prayer mountain. Lord, bakit ngayon lang? Kung kailan matanda na ako, kung kailan ang dami ko ng krimen na nagawa, I had sowed a lot of bad seeds.
bakit ngayong uugod-ugod na ako, kakaunti na lang ang buhay. But then the Lord said, because my timing is not your timing. I'm calling you now, serve me now. Amen. And I know until when you're going to serve me. Amen. So yun lang. Mm-mm. Wala akong background ng anuman. And I simply said, yes Lord, bahala ka. Now I'm on my 13th year as the senior pastor. Wala. You only have to say yes to the Lord. Mhm. You know, kanya marami kang depression. Yung mga panahong nag-no ka sa Lord. Nag-no ka sa mga tamang bagay. Kasi kung maganda yung ginawa mo noon, there's nothing for you to be sad about. Di ba? Sana, bakit ka depressed? Kung inipon ko lang sana yung pera ko, hindi sana ako nagkautang-utang ngayon. Mhm. Hey, buhay ka pa. Mhm. May paraan pa para kumita ka. May paraan pa para magtipid ka. May paraan pa para makontento ka kung ano ang meron ka and pay people na pinagkakautangan mo. Then there's no depression. Diba? Amen. May stress ako. Unahin ko? Magbayad ng utang o magpa-reband? Eto na naman tayo. Point number 2, choose which is better. Better bang mag-reband ka at magtago ka sa pinagkakautangan mo o bayaran mo siya kahit na ganun-ganun ang buhok mo. Diba mas masarap ang lakad nun? Paano bukas? Hey, anxiety. Sabi ng Lord, hayaan mo ako bahala sa bukas. Amen? Amen. Amen. Sana po nagustuhan nyo ang aking pagbabahagi sa umagang ito. Maganda pag-usapan niya mga Ang kulit regrets. ko talaga. Kasi yan ang problema ng mga kababaihan. Mostly, sa aking obserbasyon, yung regrets, yung mga bagay na hindi nagawa, yan maraming stages yan. Una-una yung mga love life, yung relationship niyan, yung financial, trabaho. May mga regrets ang mostly mga kababaihan dyan. Ang lalaki kasi, bahala na, sige na, sugod lang. Kung ano mangyari, yung ganun, parang suicidal kami mga lalaki. Yung bang, ang focus namin kung patay, di patay. What I mean to say is, hindi literal na ganun. Kung nagkamali, let's see what's going to happen tomorrow. Ganun ang attitude ko Ang attitude ko, pag nagkamali o may regrets ako, hanapin ko yung paano maiko-correct yun. Yun ang aking ginagawa. Yun ang aking solution doon. But my observation for women, yung regrets nila, sana sinagot ko na si ganito. Sana hindi ganito ang buhay ko. Sana. No? So, maraming mga babae na may mga regrets sila na from the past na sana kung maibabalik lang nila yung panahon na may ayos nila yung mga nakaraan nila. Ganun ang mostly ko na nakikita. Kasi yan ang yung parang meron akong specialty sa mga ganyan na study the thinking, the mind of the person. Nung araw nag-aaral ako nasa college ako, meron akong 3 pinagpipilian. Psychology, lawyer, or accounting. Yung 3 yung i-major ko kung anong doon sa 3 i-major ko. Pero mami ko kasi gusto niya, mag-accounting ka kasi nasa gobyerno siya. So, doon ako nag-focus. Yung dalawang kurso na yun, yung psychology at saka law, matataas ang score ko doon. Yung mga professor ko doon sabi sa akin, you should be a lawyer, you should be a psychiatrist. Pero sinunod ko yung nanay ko pero no regrets pa rin. Yeah. Kasi nagagamit ko pa naman hanggang ngayon kahit na Yes po, kasi yun yung way ng Lord para mapunta ka sa iRadio. Kung nag-abogado ka, edi ipinagtatanggol mo ngayon yung yung mga taga DPWH. kung psychiatrist ka, naku po, edi kayang-kaya mo nang basahin ang mga utak namin dito, di ayaw mo na sa amin. Siguro. But it is God's way of putting you where That's you sa plan. are. May plano ang Diyos kahit Amen. anong gusto mo, Amen. hindi mo mangyari dahil He designed yung kung ano yung magiging buhay natin So, ito yung sasabihin mo, ang hirap ng buhay ko ngayon, mahirap lang ako, sana naging mayaman ako. God designed you this way. Ganito tayo dinesign ng Panginoon. Kasi kung ginawa ka niyang mayaman, baka hindi ka ngayon ganito. Meron kang hindi Amen. ganyang Big amen ugali. to that. I believe on that, na kapag, kasi
At tulad sa akin ngayon, situation ko, ganito ako. God designed me this way. Bakit? Kasi may purpose siya sa akin. And all of us have the same design na gusto ng Panginoon. Yun ang gusto ng Amen. Panginoon sa atin. Kaya do not regret kung ano yung buhay natin ngayon. Yeah. And Ayun. napakaganda na talaga ng design ng Panginoon, pagkaka-orchestrate niya lang. Hindi mo mapipigilan, hindi mo makokontra yung kagustuhan ng Panginoon kapag ginusto niya. Ayan. Amen. And para walang regrets, para walang pagsisisi, pasakop tayo sa kalooban at plano ng Diyos. Kasi habang lumalaban tayo sa kalooban niya at sa ating sariling kagustuhan, we find it stressful. Kasi nakikipag-battle ka and nobody wins over God. Tatandaan po natin yon. Yung plano pa rin niya ang mapangyayari. Amen. Minsan, pinababayaan niya tayo sa mga gusto nating gawin at doon tayo napapahamak. Yun. Meron pong tinatawag na permissive will. Pinababayaan tayo ng Lord sa gusto mo. Pinipilit mo. God's will, your will, and permissive will. Ayan, nakakadalawang sermon na po ako, no? Sa pangatlo po. joke lang. Ang kulit ko tong araw na to. Ay, naka. Bueno, focus na tayo doon sa ating topic ngayon. It's about Christmas. Opo, tuwan-tuwa po ako na muli ay magkaroon ng pagkakataon na makipagbahagi sa inyo sa isang napakagandang, ayan, nakita nyo na po siya, ayan. Sandali lang po. Ito ay, is there a room in your inn? Natutuwa po talaga ako sa Panginoon kasi po nakita natin na habang patuloy nating binabasa ang kanyang salita, ay nakikita natin ang ganda, ang lawak ng kanyang ginagawa sa ating mga buhay. Ano po? At kahapon, I was so intently listening to my Pastora Marvic Lejano, and she was using Luke. Alam niyo po, kapag ganitong Kapaskuhan, ang Gospel according to Luke, na nagdi-describe ng pagsilang ng Panginoon, ang isa sa pinaka ginagamit. So now you see on my screen, nakikita na po siya, Papshi. Nakapag-share po ba ako ng tama? Yan. Is there a room in your inn? Pag-usapan natin, bakit napakasimpleng ano ba sa Tagalog ang praise? Parirala. Wow, ang lalim. Parirala. Kung ang sentence ay pangungusap, ang praise ay parirala, no? Ang isang, is there a room in your inn? Now, in a little bit more, maririnig natin from Ma'am Shi, saan natin ito kinuha? Saan nang galing ang titulong ito, is there a room in your inn? Bago po natin hingan ang ating Ma'am Shi na basahin ito, let's all pray. Ano man ang ginagawa mo ngayon, kung nagluluto ka, bitawan mo muna yan sandok. Kung ikaw ay naglilinis, sandali lang. Makipag-usap tayo sa ating Diyos, sandali. Panginoon, salamat sa umagang ito. Salamat, nagising akong may maliwanag na araw na patuloy pong nagbibigay ng init. May hangin na pwedeng kong gamitin sa paghinga. Mayroong buhay na naririto sa aking baga. At mayroon kaming ikaw. Salamat, Panginoon, ginising mo kami sa isang umagang punong-puno ng iyong katapatan, kabanalan, at ang iyong walang katulad na pagka-Diyos. Lord, samahan mo kami. Ayusin mo yung mga puso namin sa paghahayag at pakikinig ng isang payak na mensahe mula po sa Gospel ni Luke. Hayaan mo pong ito ang maging tuntungan namin sa pagdiriwang namin ng iyong kapanganakan. Huwag kaming maligaw sa tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Tulad po ng inaral namin kahapon, manatili kaming grounded sa ganda ng iyong pagsilang. Salamat po. Pagpalain mo kaming lahat sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hingan po natin ang ating Ma'am Shi to read for us Luke chapter 2, 1-7. Ito po ay isang, kung kayo po ay attentive na nariyan, para lang po itong nagkukwento, listen to Ma'am Shi. Listen as she narrates yung kwento ng pagkasilang ng ating Panginoon. Please, Ma'am Shi. Yan na po, yan. Opo. Okay. And it came to pass in those days
that there went out a decree from Caesar Augustus that all the world should be taxed. And this taxing was first made with Cyrenius was governor of Cyrenius? Cyrenius was governor of Syria, and all went to be taxed, everyone into his own town, own city. And Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, unto the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great. And so it was, that while they were there, the days were accomplished, that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. Thank you, Ma'am Shi. Ang Yes. Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Mga kapatid, ang Lucas po, ang isa sa may pinakasimpleng kaparaanan ng paghahayag ng kapanganakan ng mula sa pag-alis ng mag-asawa patungo po sa Bethlehem. The Bible verse about no room in the inn ay nakita natin sa chapter 2, verse 7 ng Luke, na kung saan ay sinasabing nagsilang si Maria. Isinilang ang kanyang sanggol, ang ating Panginoong Hesus, and laid him in a manger. Inilagay siya sa isang sabsaban because there was no space for them in the lodging place, which is the inn. Kapatid, this passage is central to the Christmas story. Akala po natin ay napakasimple lang ang huling praise na ito because there was no room in the inn. Kala natin ay isang hindi naman significant na bahagi ng kwentong ito. Ngunit sa umagang ito, sa habag at tulong ng ating Diyos na sa pagkilos ng Santong Espiritu, mahayag sa ating kalagitnaan ang ganda ng sinasabi ng there was no room in the inn. Ang kwento po ng verse na ito ay nagbibigay sa atin ng ilang key points. Luke 2.7 is the specific scripture reference. Binasa ni Ma'am Shi from 1 to 7, but verse 7 po, mga anak at kapatid, ito po ang specific scripture reference. In context, sa kanyang nilalaman, si Joseph and Mary ay napunta sa Bethlehem dahil kailangang magkaroon ng census. Si Cyrenius po, ang noon ay governor ng Syria na sumasakop sa Bethlehem, ay sa pamamagitan ni Caesar ay nagkaroon po ng decree na ang lahat ng mamamayan ay magkakaroon ng pagpapatala. Ano ba ang ibig sabihin ng inn? Inn, I-N-N. Ang ibig sa Grego, ito po ay kataluma. Kataluma. Ang ibig sabihin ay lodging or guest room. Nagsasuggest siya ng isang masikip at hindi naman makabagong lugar tulad ng hotel. Sa kapanahunan po ng ating pagsilang ng ating Panginoon, ang mga bahay po, ang mga medyo nakaka-afford, ay meron silang separate na guest room. Kanya kung may bisita, kunyari, ang bahay ng Mamshi at saka ng Papshi sa LA, para hindi sila, kumbaga, mayroon pa rin silang privacy. Kung may bisita sila, there's a separate na building na kung saan doon naroroon ang kanilang guest room. In the olden days, in the days of the Lord, ang tawag doon ay inn, kataluma. Figuratively, ang kwentong ito ay kinakatawan kung papaanong ang mga tao ngayon ay nagagawang ialis ang Panginoong Hesus dahil sa kanilang kaabalahan, nawawalan po ng lugar ang Panginoon na sumilang sa ating mga buhay. Ang account na ito ang isa sa mga most familiar and beloved narratives. Pag po sinabing narrative, parang kwento, nagnanarrate in the scripture. Yet, in verse 7, there is in store for us a
a deep, deep meaning na nais ko pong ibahagi sa inyo. Let me get back to you for the first pointer. Sabi nga po, the first thing na makikita natin sa ating binasa is the sovereign hand in human affairs. Ang dakila, makapangyarihang kamay ng Diyos sa mga usapin ng tao. Dito ay nakita natin, pag sinabing the sovereign hand in human affairs, it refers to the theological concept of God's ultimate control and direction over all events. Tulad po kanina ng unang umpisa ng kwentuhan natin ni Papshi, bakit siya gusto niya maging psychologist, gusto niya maging abogado, pero ang mama, ang gusto ay siya ay maging accountant. Neither of them, alam niyo po sa totoo, neither of them was in control. Akala lang ng Papshi, sinunod niya ang mama. Akala lang ng mama, he made a plan for his son Ramon. But actually, it was God's plan. Tulad mo din, anuman ang iyong dinaanan, anuman ang iyong kakaibang pinanggalingan, at kung saan ka naroroon ngayon, look at Mamshi. Parang makikita mo kay Mamshi, nanggaling siya sa isang masayang buhay, isang malayaw na buhay when she was in the Philippines with group of friends na pwede silang lumabas at mag-gig. But look at her now. Was it her decision? Maybe partly, pero actually, it was all part of God's plan. Sa mga buhay natin, that sovereign hand in human affairs, the first pointer I'm sharing to you, ay ang pagpapatunay na nothing happens by chance. Yun nga po sabi ko, Lord, ang tanda ko na, pero hindi tsansa na matanda na ako nang tawagin ako ng Panginoon. Hindi tsansa na ang Ate Lenlen, ang Ate Jocelyn, sa kabila ng antagal nang pumupunta roon sa kanila sa Bulacan, ang Pastora Ellen, ay hindi siya nakinig. But one day, when it was God's time to move, eto siya ngayon. Asan siya? Leading her family, kasama ang kanyang mga anak sa Sifag. Meaning nothing happens by chance, but everything that happens to us is part of His divine purposeful plan. Ang narrative na ating binasa, ang kwentong binasa sa atin ay nagsimula po sa isang Roman bureaucracy. Nagsimula ito sa isang decree na nagsasabing, parehistro kayo. Kumbaga ngayon, kung sa atin sa Pilipinas ngayon ay sasabihin na, lahat ng mga Ilocano umuwi ng Ilocos at magparehistro. O lahat ng mga Kapampangan, saang dako man kayo ng Pilipinas, umuwi kayo ng Pampanga, magparehistro. Ganito po ang nangyari. It was during that time, sa kapanahunan ni Augusto Caesar, he was the emperor. He was then the emperor na nagbigay ng decree na ito na magsiuwi sa kani-kaniyang bayan ang lahat ng mamamayan. It was during the reign of Cyrenius. Siya naman ang governor ng Syria na siyang sumasakop sa Bethlehem. I advised my beloved Sifag children to take notes. Kasi napakahalaga pong alam natin ang history ng kapanganakan ng Panginoon. Hindi siya basta na lamang, pinanganak si Jesus. No, there are so many beautiful, wonderful things attached to this event. Tulad nito, akala po ni Augusto Caesar, diskarte niya to. Akala niya he was in control of the people na sinabihan niya, magsiuwi kayo. Even the couple na buntis ng panahon na yon from Judea, tulad ng binasa ng Mamshi, from Judea lumabas sila. Pumunta sila ng Syria papuntang Bethlehem because si Joseph is from the town of Bethlehem in the line of David. So is Mary. So pumunta silang dalawa doon para tumupad. Akala ng tao, akala ng mamamayan, ang pagpunta nila doon ay bahagi lamang ng kanilang pagsunod kay Augusto Caesar. But unknowingly, without them knowing it,
It was part of God's plan. Paano kung sinabi na kailangan siyang pumunta sa Bethlehem? Because in Micah chapter 2, in Micah po, I'm going to show you. Micah 5 verse 2. Remember, Micah was written long before Jesus was born. Listen, sabi, but you Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come from me one who will be ruler over Israel, whose origins are from of old, from ancient times. Bago pa nangyari ang decree ni Augustus Caesar, that human event, there has been a prophecy of God's divine plan na mula sa Bethlehem, na kahit ikaw ang pinakamaliit sa lahat ng lipi ng Huda, mula sa iyo isisilang ang siyang magiging ruler, maghahari sa buong Israel. See? So, Joseph and Mary going to Bethlehem is not accredited lamang kay Augustus Caesar. Long before it happened, ay sinabi na ito ng Panginoon. Mga kapatid, sa buhay natin, marami tayong nakikita on the front na para bang ang ganda-ganda. Pero pag tiningnan mo sa likod, makikita mong napakahirap bago narating yung napakaganda. Ang lalim ng sinasabi ng nanay. Simplihan ko. Sino sa inyo ang marunong mag-cross stitch o kaya ay nakakita na ng cross stitch? Ma'am Shi, are you fond of cross stitch o kaya yung mga handiwork na ganang mga patches, no? Ako po ay nahilig ako diyan dati. Mga anak, kung kayo po ay makakakita ng isang tinahe na cross stitch, pag tiningnan mo ang likod niyan kapag hindi pa yan naka-frame, napakapangit. Panay buhol, panay sinulid na nag-overlap, may mga entangled doon. Pero pag tiningnan mo yung harapan, makikita mo yung overall, yung napakagandang disenyo na nakatakda na sa isip doon pa lang sa pattern. Ano ang ibig sabihin ng nanay sa atin? Maaaring ang gulo-gulo ng buhay natin. Maaaring ang hirap-hirap ng buhay natin. But don't you be sad. God is in control. Meron siyang magandang plano, and out of this mess, out of dun sa pangit na dinadaanan mo, out of all this hardship na dinadaanan mo, God has something beautiful. Alam niyo po yun nga yung sinasabi natin that divine intervention which will lead you to understand bakit ko to dinaanan. Personally, I've been through rough waters at the beginning of 2025. I almost gave up the ministry. I almost wanted to be isolated. Gusto kong magrebelde. But then, after a few months, I saw God's plan. I begin to see the plan na inihanda ng Panginoon. And looking from where I am now, nakita ko po ang ganda ng plano ng Diyos sa sipag na noong unang bahagi ng 2025, ang nakita ko lang ay buhol, sira, gulo, kalat. But then now I realize, lahat ng nagdaan were people's hand. But what came out was God's plan. This beautiful passage, there was no room at the inn. Ang umpisa nito ay isang simpleng bureaucracy. Isang simpleng pagtalima sa isang kautusan mula sa Emperador Caesar. Ngunit ang plano ng Panginoon ay mahayag ang kadakilaan ng lugar na pupuntahan ni Maria at ni Jose
ang Bethlehem. Did you know na ang ibig sabihin ng Bethlehem is house of bread? The house of bread. Unknowingly, dito sa house of bread, isinilang ang the bread of life. Hallelujah. Hallelujah. Kanya ano ang sabi ng salita ng Diyos kay Propeta Micah? Mula sa iyo, Bethlehem, na pinakamahina sa lahat ng lahi at lipi ng ni Huda, isisilang ang magiging ruler ng Israel. Kapatid, no matter how messy ang iyong dinadaanan ngayon, you still have the reason to rejoice. You only had to be hopeful and be trusting God has a beautiful plan ahead. Amen. So sana po ang unang ibinahagi ko ito ay inyong maunawaan at matandaan. Secondly, the profound humility of the incarnation. Wag po kayong malula dito sa mga puntos na to dahil napakasisimple lang po nito. Yung una is God's plan. Itong pangalawa po ay ang kababaang loob sa pagsilang ng ating Panginoon. We all know the profound humility of the incarnation refers to the Christian belief that God, in the person of Jesus Christ, chose to live divine glory and become a vulnerable human baby, born in poverty, experiencing human life, weaknesses, and suffering to connect with humanity, demonstrate ultimate love, and initiate redemption. A staggering contrast between infinite divinity and finite humanity that serves as the ultimate example of selflessness and service for believers. Incarnation. Madalas niyong naririnig sa mga preachers ang salitang incarnation. Ito po ay ang pagsasakatawang tao ng Diyos. As I have shared, ito po yung paniniwala nating mga mananampalatayang Kristiyano na ang Diyos sa katauhan ng kanyang bugtong na anak ay sumilang. Iniwan niya ang kalangitan, iniwan niya ang kanyang kaluwalhatian at naging isang napaka-vulnerable, isang napakabukas sa lahat ng kapahamakan na sanggol. He became a baby. Hindi siya dumating na tulad ni Adam na mama na. The Lord came as a baby at tulad ng ating Terence na bagong silang ng Ate Grace ay vulnerable, bukas sa lahat ng elements. Jesus came that way. Jesus came to this world that way, from being a king of heaven, from being there in the ultimate glorious state, he became a vulnerable man. Naging tao siya in poverty. Bakit hindi siya sa malaking ospital ipinanganak? Bakit hindi siya isinilang sa isang mayamang malaking palasyo ng panahon na yon? Bakit kailangan niyang maranasan ang hirap bilang tao? Alam natin ang kwento ng buhay niya. Sa 3 taon na kanyang pagmiministeryo, nakita natin yung weaknesses niya, nagkaroon siya ng gutom, pagod, inantok, lahat yan naranasan niya. And he became, pinakita niya kung paano magmahal, magmalasakit ng mga walang makain. Why? Bakit niya piniling maging tao? Bakit pinili niyang isilang ng ganoon kahirap? Para makakonect siya sa iyo. Para makakonect siya sa akin. Para yung dinadaanan mo ngayong lungkot ay nauunawaan niya. Para alam niya kung ano yung dinadaanan mo kapag ikaw ay natatakot. Kapag ikaw ay nangangamba. He went through this life, this fragile humanity to connect with you and with me. Kanya wag mo sasabihin, hindi mo kasi nararanasan, Lord, yung nararanasan ko. Naranasan niya.
At ito yung isa sa napakagandang dahilan bakit ka magdiriwang. Kahit wala kang handa, kahit hindi maayos ang bahay mo, kahit kulang ang pamilya mo. Because He came so you can relate to Him. Merong koneksyon ang Diyos at ikaw. Pinili niyang maging mahirap, pinili niyang ipanganak ng dahop dahil alam niya hindi lamang dahop sa pera ang itinuturing na mahirap, yung ding dahop sa spirito. Sabi in the Beatitudes, blessed are the poor in spirit. Amen? Na pag sinabing you are poor, hindi lamang ibig sabihin wala kang pera. Minsan marami kang pera, but spiritually, you are in poverty. And Jesus came for that. Na kung sagana ka man sa pera, ngunit kapos ka sa isang tunay na magandang relasyon sa Panginoon, He came. Have you heard? Si Papshi po, ipinanganak siya para mag-host ng iRadio together with his wife. Sino sa atin, si Doc SP, ipinanganak siya para maging isang dentista. Ikaw, kung ano ka man ipinanganak ka, with your parents in mind, who you would be. Amen. Siguro, pinagbubuntis pa lamang ni Grace, si Terence, meron na siyang plano. Etong anak ko na to, magiging doktor to. Pag kinapos sa pera, kung doktor na lang. Bas, at least may doktor pa din. No. Tayo ganun ang kaisipan, but not God. Nang ipadala niya ang kanyang anak, He was born not to become a king of the Jews ng buhay na ito, not to become the leader of all nations ng panahon na yon, but He was born to die. He was born to die for you and for me. Ang ganda-ganda po ng profound humility of the incarnation. Nakaka-relate tayong lahat. Nakikita mo sa katauhan ng isang mahirap na Kristo na isilang sa isang mundo na nangangailangan ng liwanag. Ako po, naalala ko, nanganak ako sa Pabella. 3 anak ko ipinanganak ko sa Pabella. 50 pesos ang aking ambag. Kayang-kaya ni Jesus yun. Kayang-kaya ng Diyos Ama yun. Wag na sa Pabella. Baka pwede na sa St. Luke's or the best hospital. Pwedeng hindi sa Pilipinas, pwedeng sa Amerika, pwedeng sa pinakamalaking palasyo. But God decided that His Son will come into a manger for all of us to relate to poverty. For Jesus to relate to our frail humanity. Magagalitin ka, nagalit din ng Panginoon. Pagod ka na, napagod din ng Panginoon. Kanya ano sabi niya? Come to me all who are heavily burdened and I will give you rest. Because He knew how it is to be tired, how it is to have sleepless night, how it is to be rejected. Tatampo ka sa buhay mo, rejected ka, pinagtawanan ka, iniwan ka sa ere, sinaktan ka ng mga tao, tinraider ka ng kaibigan mo, pinagtaksilan ka ng kabiyak mo. Hello, Jesus went through this all. Nang maging tao siya, dinaanan niya yan. The profound humility of the incarnation is His way to understand kung ano yung dinadaanan mo at ano pa yung dadaanan mo. So sa Paskong ito, huwag kang malungkot. Hindi ikaw lang ang nakakaranas niyan. Ang Panginoon nga nakaranas niyan. The manger, alam niyo po ba kung ano yung sabsaban na pinaglagyan kay Jesus? The manger ay isang sementado na sabsaban. Sa ibang drawing ay parang puno siya, but actually it is not. Siya ay sementado, doon
ewan ko po kung Bicolano ang tumatawag doon ng labangan or kainan o sagmawan. Basta doon siya kumakain ang mga hayop. But that is especially built para sa mga tupa na inaalagaan para maging handog. Remember yung mga panahon na sila ay may sin offering, may mga offering sila during those times, ang iniaalay nila ay blameless na mga tupa, doon sila inaalagaan. Listen, listen. The shepherds knew that the Lord was there in the manger because the shepherds knew na ang kanilang mga tupa na inaalagaan ay yung mga pinaka the best dahil iaalay. At sino ang inialay para sa ating lahat? Yung sanggol na inilagay doon sa sabsaban na iyon. Amen? Napakaganda, hindi siya ordinaryong sabsaban lang. Nakikita nyo na po ba ngayon yung ganda ng kwento na ito ni Luke sa atin? Nilagay, binalot in a swaddling clothes. Alam niyo po yung sinasabing swaddling clothes, yung mga parang katya lang. And I had one thing more to tell you. When he died, ang tanging nakabalot sa kanya was the shroud. Yung linen din na puti na ipinambalot sa kanya. At his birth, swaddling clothes. At his death was the linen. Amen? Kasi he loves poor people. Not just the poor in finances, but the poor in spirit. The poor in the knowledge of God. The poor in a relationship with Him. Kanya dito niya ipinakita, nagkatawang tao siya upang kanyang ipakita ang kababaan ay pinili niya over luxury, over the greatness of the world. Remember, He is God and He can choose to come as He wants. Lastly, bilis ko po. And lastly, the third point na nais kong makita ninyo, the open invitation. Because there was no room. Ito yung ating specific verse. The praise, the open invitation because there is no room, appears to be a creative or evocative title for a project. Para itong magandang pamagat sa isang project because no room. Minsan sa mga hotel makita ka, no room. Minsan sa trabaho, no vacancy. Minsan ito ay nagpapakita po ng pinaganda lang ng mga titulo. Pero dito po sa mensaheng ito ay napakaganda po ng nais iparating sa atin ng mensaheng ito. This is a choice, this is an illustration between the physical capacity and the unlimited social and conceptual inclusivity. Wow. Sabi, no room. Walang paglalagyan. Kanya siya ipinanganak sa sabsaban kasi walang available na kataluma, walang available na kwarto, walang merong extrang guest room. Kanya kailangan siyang ibalot siya at isilang siya, binalot siya at inilagay sa isang manger. But do you know, inilagay siya sa isang bukas na sabsaban. A sign of an open invitation. Drawing us back to the beautiful verse, John 3:16. Remember the praise sa John 3:16? Whosoever believes. Andun siya para siyang paninda na nakalatag sa isang sabsaban upang ang sino man ay pwedeng lumapit. It is an open invitation. Hindi lamang ito para sa mga shepherd na naroon. Hindi naman ito para sa mga anghel lang na naroon. Hindi ito para sa mga mayayaman lang. Hindi ito para sa mga nagdarahop lang. But it is for all of us. At ano ang pangako? For whosoever shall believe in Him will not perish, but have an eternal life.
Jesus was telling us, the divine God is telling us, heto ang anak ko, heto siya bilang tao, pwedeng lumapit ang kahit sino sa kanya, lahat kayo ay iniimbitahan ko. Yet in this very invitation, merong rejection. Marami ang hindi tumanggap ng imbitasyon. Sadly, hindi lahat. Actually, nung isilang ang Panginoon, iilan lang talaga ang naniwala doon sa propesya. In Isaiah, it was prophesied, unto you a child is born, a child is given, and you will call him the ruler. Ando na doon pa kay Isaiah. Kay Micah, inulit-uli. But nobody believed except a handful of people. Nang ipanganak siya, sino lang ang tunay na naniwala agad? Yung mga pastol. Out in the field, nagmadali silang pumunta para sumamba dahil they knew this child is a great child and the future ay hawak niya. Pumunta ba yung mga Pariseo? Pumunta ba yung mga nagbabakasyon doon na mga ibang nagpaparehistro? No, they didn't. A handful. Because there was no room in their inn. Mga anak, mga kapatid, as I end. Jesus shunned the palace so he can be available to all. Hindi niya ginusto ang ipanganak sa palasyo dahil hindi pwedeng pumasok ang ordinaryong tao. Gusto niya available siya sa lahat. No one is too low, no one is too poor, no one is too unimportant to approach him. The innkeeper may not have had room. Yung taong nagbabantay ng pinakain, maaring wala siyang room. There's no room po, sir. But God was ensuring, listen to this. iRadio, CFAG, listen to this. When Jesus was born, sabi nung tagabantay ng mga bahay-bahayan, wala pong lugar. Pero ano ang sinasabi ng Diyos sa atin? Sa aking kaharian, laging mayroong lugar para sa sino mang lalapit ng may pananampalataya. Rejection. Yet in spite ng kokonti lang ang kumilala sa kanya that night, that beautiful holy night he was born, dala niya ang pinakamalaking misyon, to seek and save the lost. Let me show you something. I have this beautiful illustration. This is the light of the world. Maaring nakita nyo na to sa iba, or you can research it. The light of the world is an allegorical painting by the English pre-Raphaelite artist William Holman Hunt, representing the figure of Jesus preparing to knock on an overgrown and long unopened door. May dala siyang ilaw. Nakahanda siyang kumatok. He wasn't knocking yet. Nakaamba pa lang siyang kumatok sa isang long, unopened, overgrown door. Isang punong-puno na ng lumot na pinto, napakabulok na, sira-sira na dahil walang nagbubukas. But Jesus is ready to knock and bring in the light that He promised to a dark world. Kapatid, I would like you to have a moment. Gaano ka kaabala pag ganitong mga panahon? What runs in your mind? Ano ang tumatakbo sa isip mo ngayon? Pag maglilinis tayo ng church, makakahintay yun. Mamaya, sama-sama tayo. May bibilin ka? Hindi mawawala yun. Minsan, pag ganitong panahon,
crowded na tayo. Crowded na yung isip mo sa mga problema, sa mga taong gusto mong i-appreciate, mga taong gusto mong i-please, no? Minsan, crowded na yung katawan mo, hindi mo alam, pagod na pagod ka na kung mag-prepare ka ng bahay, maglilinis ka, maglalabas ka ng kalat. Minsan, crowded na yung emotion mo sa lungkot, ang layo ng anak mo, hindi makakauwi, ang dami mong dala, ang dami mong bagahe, ang dami mong iniiyakan sa Panginoon. Wala nang lugar. But just this chorus, if only I can sing it, I want you to sing it. Can we ask Mamshi to just sing this song before I pray and before I end? Just listen to this song. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Oh God. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Thank you, Mamshi. Ito yung challenge ng umagang ito. Nawa ang ating mga puso ay mayroong silid para kay Kristo. Nawa there's a room in your heart for the Lord Jesus Christ. And when there is a room in your heart for the Lord, there is room for forgiveness. There is room for contentment. There is room for joy in spite of lack. There is room for love in spite of the pain. Jesus endured the pain to show His love for you. Wala pong masamang paghandaan natin ang darating na Pasko ng mayroong pagsasaluhan, ng mayroong malinis at maayos na damit sa katawan. Ngunit ang hinihingi po ng aking panalangin ay isang pusong mayroong silid para sumamba, magpasalamat at magdiwang sapagkat siya ay sumilang na. And then we can say, Lord, there is room in my inn for you. God bless you, iRadio. God bless you, Sifag. The Lord bless us all. Thank you. Yeah. Amen. Ang ganda. Thank you po. Maganda Thank yan. you. Yung parang Revelation 3:20, no? Basahin ko lang ito yung NLT, New Living Translation. Sabi rito, "Look, I stand at the door and knock. If you hear my voice and open the door, I will come in and he will share a meal together as friends." Ibig sabihin, kumakatok ang Panginoon sa atin. Kasi itong ating storya ngayon, itong topic natin is na kung sino magpapatuloy sa Kanya, sa Kanyang pagsilang. So it's like an acceptance na tatanggapin natin siya. Kaya yun dyan sa John 3:16 whosoever believes in Him. Hindi kung conditional, kung sino ang tatanggap sa Kanya. Itong pagsilang ng ating Panginoon, hindi lang ito natin ginugunita tuwing sasapit ang Pasko, kundi araw-araw ito, tinatanggap ba natin ang ating Panginoon na siya ang ating tagapagligtas? Sinusunod ba natin ang kanyang mga ipinag-uutos? Yun ang dalawang importante na sinabi niya ng Panginoon doon sa the greatest commandment, at mahalin natin ang ating kapwa ng higit sa lahat. Yun ang hinihiling ng ating Panginoon, na tanggapin natin siya dito sa ating puso. So Paskong ito, sana hindi lang ulit-ulitin natin ito. Araw-araw nating naiisip, matatandaan ang ibig sabihin ng Kapaskuhan na ito, na ang pagsilang ng ating tagapagligtas.
May tanong lang ako, Mami. Yes po. Wala ka sa ano? Ha? Wala ka sa Oh, yan. picture. Ayun. Nawala ako. Hindi ako nakatingin sa camera eh. Ayan. Yes po, yes po. And tanong ko rito yung bang mga, kasi ang sabi ng cross culture ay in order to enter the kingdom of God, nasa Biblia na you should be baptized. You know? So, kung paano yung mga ibang mga tao na hindi na baptized, are they going to be saved? Okay. There is a thin line between the mercy of God and the legalities of man. Ano po? Tulad yan ng iba't ibang pananampalataya, may kanya-kanyang doktrinang pinaniniwalaan. But then, alam natin ang kwento ng magnanakaw na nakakilala sa Panginoon sa huling bahagi na ilang sandali ng kanyang kamatayan. Di man niya sinabi sa Panginoon na gusto ko ma-born again, Jesus. I-baptize mo ako. He simply said, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And the Lord responded, verily, verily, I say unto thee, this very moment you shall be with me in paradise. It's not the legality ng mga patakaran ang magdidikta ng ating hantungan. But it is the Lord's. Sabi nga po, mabuti at masama naman ay pananagutan natin. Haharap tayo sa Panginoon. And there we come at His mercy seat. Maaaring, I'm not speaking for all of us. I'm speaking my mind. I'm speaking my mind. Lagi po ako nakahawak sa habag ng Panginoon. Paano po yung mga tumanggap sa Panginoon ngunit yumao ng hindi nakaranas ng baptism? Aalisin po ba nito ang katotohanan ng salita ng Panginoon? Whoever so believes in me shall not perish but will have an eternal life. I philosophically say, hindi naman sinabing whosoever is baptized. No? Ang sabi lang po, whosoever believes in me. But everything else follows. Sabi nyo nga po, after in believing, andoon yung obedience. But then, the issue of baptism by the water is something na nakabukod. It is specific. Kahit in different churches, they have different beliefs in it. Ibig bang sabihin, if this church who believes in the Lord Jesus Christ, the resurrected Christ, ay walang baptism na nangyayari, they will all perish. Palagi ko hindi ganun ang Panginoon. And again, I am speaking on my own thought. Iwan ko po ang issue na ito sa iyo. Because baptism, siguro po lalayo lang ako ng konti. Baptism is symbolical. Baptism is symbolical na ikaw ay inilubog, di po ba, sa tubig. Kasama ng lahat ng iyong kasalanan, kasama ng lahat ng iyong kahinaan, kasama ng lahat ng pangit sa buhay mo. You were submerged. And then inahon ka to become a new you. It is the symbolism. It is the meaning of the act of being na inilubog ka sa tubig, which matters. Kahit paulit-ulit mo kung ilubog sa tubig, kung wala namang pagbabagong nangyayari sa buhay ko, is that a guarantee? Maybe not. And I'm speaking again of as the Spirit leads me what to say. So ulitin ko po. Let us not be too legalistic. I respect opinions and doctrines of different denominations. Saludo po ako, ginagalang ko yan at walang dahilan para pagtalu-talunan. But we stand on what we believe. In the assemblies of God, we believe in baptism.
we believe in baptism. We believe in it. It's a part of our doctrine. But then, kung papaanong hindi tinatanggap ng ibang denominasyon ang speaking in tongues, which is part of our doctrine, ganun din namin nire-respeto ang doktrina. Ano po? Sa ulit, let your heart speak. Let the Lord speak to you. Ngayon, kung nabaptized ka na, at wala namang nakitang pagbabago sa'yo, think again. Think again. Yung simbolo po yung kahulugan kasi nun yung paglubog sa tubig, pagtalikod sa lahat ng kasalanan mo, pagbangon mo na isa ka ng bagong nilalang. If after the water, pagbangon mo and you walk life nang ganun ka pa rin, baka may issue tayo ng konti. Ano po? Amen. Okay? Well said, well said. May tanong dito, Pastora. Sige po. Sabi dito ni attorney. Pastor, we're Yes po. supposed si Lala, Attorney Lala. si Attorney Lala. Ang regalo ko, Atty. Lala. Joke. Sabi dito, Pastor, we're supposed to open our hearts sa pagdating ng Panginoon, especially this season. What if you've hurt someone in the past and it's years later and you want to ask forgiveness but you don't know where the person lives? What do? Do you just hope that you've been forgiven by this person? Amen. Ang ganda. Balikan natin yung O ng Diyos. Omnipotent, omniscient, omnipresent. He is everywhere. He knows everything. He can do everything. No? He is capable of knowing everything. No? If in your heart, totoong-totoo sa loob mo na gusto mong humingi na-acknowledge mo na nagkamali ka. It has to be, doon kailangan magsimula na kinilala mo nagkamali ka. Mali talaga yung ginawa ko kay Papshi. Say something like this. Mali talaga yung ginawa ko kay Papshi. Lord, nasaktan ko si Papshi. Nasaktan din kita. Kaya lang, Lord, ang layo-layo ni Papshi. Wala nga akong visa. Paano ko sasabihin sorry? Wala naman siyang cellphone kasi ibibigay niya sa akin yung cellphone niya. Joke lang po. I'm just giving you something. And there's no really way to physically to get communicated, na magkaroon kayo ng talagang komunikasyon. We had a divine intercessor in the person of Jesus. The Holy Spirit intercedes for us. Bahagi ito ng kanyang trabaho. Lord, please embrace Papshi. Please heal the wound na nilikha ng ginawa ko sa kanya. Please bless him with a double anointing. Kahit yung para sa akin kanya na just to say sorry for the wrong I've done. Maybe hindi niya ako mapatawad kasi hindi niya narinig na ako ay nag-sorry. But you will have that peace of mind knowing that you have surrendered your sinfulness and your mistake to the Lord. Kung magkita kayo isang araw, with all humility, be the first to approach. Ayaw kanyang patawarin. So be it. The Lord has forgiven you. Okay? Attorney? Amen. Ganda. Text mo na lang, sorry. Hindi. Basta it's a matter of the heart. Pag talagang totoo sa puso mo yon, na nalulungkot ka, nasaktan mo siya, the Holy Spirit can intercede for you. Amen? Amen. Yan? Amen. More? Yeah. Ganda. Wala na. Ganda. Sige po, kung wala na ay para masamahan ko naman yung luluwas ako para tumulong maglinis. Kung kailangan nyo pa po ng tagalinis, mga anak sa church, let nanay know para bumiyahe ako later para pagtapos ko maglaba. Iniwan ko yung labahin ko. Ulit, as I end, before I pray, sana dumating tayo dun sa puntong masabi natin, yes Lord, there is a room for you in my heart. Literally, na meron puwang ang Diyos sa puso mo. Huwag nating i-crowd yung ating puso ng busyness, ng depression, ng anxiety, ng stress, ng emotional
mga emosyon natin, mga mental na problema natin. Alam niyo po, sa liit ng puso natin na itutulak na natin si Kristo palabas ng ating puso. Nawa masabi natin, Sir, there's a room in my heart for you. Amen. A room for love for others, a room for forgiveness to all who have sinned against us, a room of generosity na sa kabila ng iyong kakapusan ay meron ka pa ring kahandaan na umabot ng iyong mga kapwa. A room of compassion na hindi lang yun awa, kundi handa kang tumugon sa nakikita mong sitwasyon ng iba. Let there be a room in our heart for the Lord, not just this December, but all the days of our lives. Kaya walang petsa sa Bible kung anong buwan ipinanganak si Jesus. Amen. Upang araw-araw ay magawa natin itong Pasko. Amen. Para sa iba, para sa ating Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Lord. Ang sarap lang, Lord, isipin na sa isang simpleng praise, there is no wrong in the end. Naunawaan namin na ang aming mga buhay, no matter how messy, na kahit gaano kagulo pala itong buhay namin sa paningin namin, ito ay iyong kontrolado. At sa dulo na ito, Lord, ay makikita namin ang kagandahan ng iyong plano gamit ang mga kapangitan na ito sa aming mga buhay. Teach us to trust you, Lord. Teach us to depend on you sa lahat ng pagkakataon. Salamat, Lord, na pinili mong isilang sa isang sabsaban upang ipaunawa sa amin na kung ikaw na Diyos na mula sa kalangitan ay nagpakababa, gasino pa kaya kaming mula lamang sa lupa ang magpapakataas. Teach us to be humble. Teach us to understand one another in our humanities. Sa aming mga kahinaan ay naroroon yung pag-ibig, yung pagmamahal at pagpapatawad, yung pagpapakumbaba sa limitasyon ng iba. Maaring mas mataas ang aking tolerance. May mga kapatid akong maliit ang tolerance, Panginoon. Turuan mo akong maabot yung may mababang tolerance sa gulo, sa hirap, sa problema, na maabot ko sila. And Lord, yung open invitation. Tinanggap mo ang hamon, ang utos ng Ama na ikaw ay sumilang upang mamatay para hanapin at iligtas ang mga makasalanang tulad ko. Lagyan mo po ng puwang sa puso namin ang mga naliligaw, ang mga nangangailangan ng Jesus. Lagyan mo po ng puwang sa puso namin ang kahandaan na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan dala ng iyong pagsilang. Hayaan mong ito yung maging regalo namin sa iyo. Ang mga kaluluwang nangangailangan ng iyong presensya, ng iyong salita, ng iyong awa at habag. Gamitin mo kami, Panginoon, na daluyan bawat isa sa amin na ang maging regalo nawa namin sa iyo ay mga kaluluwang naliligaw dahil ito yung dahilan bakit ka sumilang. And Lord, hayaan mo po na manatili kaming ilaw para sa mga dilim na mundo na aming ginagalawan. Na manatili kaming mayroong silbi sa pamayanan na aming kinabibilangan, sa iglesia na aming kinabibilangan. Gamitin mo po kami. Hayaan mo pong manatiling bukas ang aming mga puso, na laging may espasyo para sa iyo, na laging mayroong lugar para sa pag-ibig, pagpapatawad, pagbibigay, pangunawa, pagkalinga sa mga higit na nangangailangan. This way, we can say, Lord, there is a room in my inn. Lord, inaalala namin ang mga may karamdaman sa sandaling ito
Pauna ko po ang taus-pusong pasasalamat naming lahat sa sipag, sa kagalingan na ibinigay mo sa amin si Eliza Faye, Lord. Indeed, hindi ka pumayag na masalinan siya ng dugo. Hindi ka pumayag na manatili siyang nasa loob ng pagamutan habang ang kanyang mga kapwa kabataan ay patuloy na nagsisikap na makapaghanda ng kahit maliit lamang na handog sa mga maliliit na bata sa aming pamayanan. Salamat sa kanyang kagalingan. Salamat po sa pagkilos mo sa kanyang buhay. At itong pagkilos na ito ang aming patuloy na panghahawakan sa kagalingan ng aming Mami Irene, ng aming Nathan, Panginoon, ng Mami Conferido, Panginoon, at sa lahat pa ng may karamdaman na ngayon po ay naririto sa iRadio, maging mga mahal namin sa buhay na may mga sakit, Panginoon. Dahil kung yung ginawa mo noon ay napangyari sa buhay ni Eliza, nangyayari nito at mapangyayari sa buhay ng aming mga mahal, sa buhay, kakilala, kaibigan na may mga karamdaman. Lord, we pray. Sa 6 na taon, nakatapatan mo sa iRadio. Sa kabila ng mga dinaanan na iba't ibang sitwasyon, Panginoon, you remained faithful to this couple, to this program, Lord. Dumami, kumunti, mawala, magkaroon. But you remain to be the same God we worship, and for that we are so thankful, Lord. Salamat po na ikaw ang Diyos ng iRadio ito. Na ikaw ang pinaglalaanan ng bawat pagod, bawat sentimo, bawat pahayag, bawat ngiti at maging ng luha ay para sa iyong kaluwalhatian. Lord, patuloy mo lamang pong lagyan ng puwang ang puso ng iRadio couple para sa iyong mga anak, para sa mga higit na nangangailangan ng iyong salita. Pagpalain mo po ang bawat isang naririto na nakarinig ng iyong kapahayagan sa umagang ito. Lord, hayaan mo pong maging mainam kaming patotoo na behind all the man-made situation, there is a God who is in control. There is a divine God who has the best in mind for us. Lord, araw-araw para sa amin ay Pasko dahil araw-araw ka naming nararanasan. Tanggapin mo po ang aming pagpupuri, pasasalamat at pagsamba sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon. Amen. 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 Thank you. Thank you, Thank Ma'am. you, Thank you po. Salamat po. Thank you. Ayan, kita-kits Yeah, tayo thank ulit. you. Thank you everyone. Sige po. Ay, God bless po, Mami. God bless po. Ayan. Apa. Alright, thank you. Yan po. Ang mga na-share ngayon ni Pastor Flosser ngayon, is there a room in your inn? Ayan. Talaga na. Ayan. Ano eh? Tinatransfer ko, na-freeze siya. Ayan. Ayan. Oo, na-free si Mami. Na-freeze siya. Na-freeze ka. Okay. Ang ganda ng message. Isang bagay na pinag-aaralan ko kasi yung about salvation, na itinuturo ng cross culture at mga iba-ibang mga pastor na sineshare nila. Kaya naitanong ko yung about paano yung mga tao, kasi sabi doon sa sa Book of John na we need to be baptized para makapasok daw tayo sa kaharian ng Panginoon. Ang tanong, paano yung mga taong naniniwala sa Kanya pero hindi naman nabigyan ng bautismo? No? So, ayun ba ay mga ligtas? According to Mami Flosser, sa kanyang opinion, ito ay obedience, pagiging obedience. Nagpabinyag ka nga o nagpabaptize ka nga pero hindi mo naman sinusunod yung kanyang pinag-uutos, baliwala rin. On the other hand, meron namang isang tao na naniniwala sa kanya pero hindi na baptized. Sino sa dalawa ang masasagip? And kanyang opinion, bakit yung magnanakaw na nakapako sa krus ay naligtas? Hindi naman nabinyagan o hindi naman nabaptize siya. Tumanggap siya.
tinanggap niya ang ating Panginoon at the last moment of his life. So, it's clear now na yung mga nagtatanong na pagtanggap natin sa Panginoon, yung itong topic na ito, kasi may relasyon ito sa ating usapan ngayon, ang topic natin na tinatanggap ba natin ang Diyos na nakapagligtas? Kung ganoon, sinusunod ba natin ang kanyang mga pinagagawa, ang kanyang mga pinag-uutos? Isang bagay na itinatanong ko sa sarili ko na maliligtas ba yung mga katulad ng hindi pa nabigyan ng bautismo? Ang sagot, ayon sa inyong paniniwala o sa ating paniniwala. So, either or, nabaptize tayo o hindi, pero tinanggap natin siya, yun isang bagay na makakapag bigay sa Panginoon na tanggapin niya rin tayo. Diba? Makes sense. So, yun ang importante na tinanggap at sinusunod natin siya. Kaysa naman sa nabautismo ka, pero hindi mo naman siya sinusunod. Tanggapin natin ang Panginoon sa buhay natin, sundin natin ang kanyang kalooban ayon sa ipinag-uutos ng Biblia. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana ay marami tayong natutunan sa araw na ito at na-bless tayo sa naibigay na message ngayon ni Pastor Flosser. Ramsey? Okay. Again, Any message? Yung palang natin. yung sa this coming Friday. Friday. Wala Ano tayo ba? nung Friday. Meron tayong Friday, pero Thursday wala tayo. Thank you for reminding me. Thursday dito, hindi po dyan. Bali Friday dyan. Oo. Yan. Yung Thursday natin, Friday sa kanila. Yeah. Okay. So yung Friday natin, Sabado sa kanila. So Sabado o Saturday meron tayong regular broadcast with Pastor James. As all usual, ganon. Umpisa na natin ng maaga yung kanyang topic, mga around 7:30. Umpisa na natin agad. So that way, kasi alam po natin bawat isa sa atin ngayon ay busy. So paggising natin sa umaga, meron tayong mga lalakarin, may pupuntahan tayo na importante na dapat nating gawin o tapusin. So itong week na ito ay bago ang program natin na aagahan muna natin for the meantime yung ating program natin. Okay? And then sa December 22, which is 23 dyan, yun yung anniversary ng iRadio. That will be our last programming for December. And then kasama natin ang cross culture, magde-devotion sila, and then we'll start with the program ng ating anniversary. It's a munting programa lang po para magkaroon tayo ng kasiyahan at ito pagbibigay pugay namin sa inyong Pasasalamat. pasasalamat namin. Una sa lahat sa Panginoon, and then pasasalamat namin for staying with us for the past 6 years. Thank 6 years. God. Wow. Yeah, Thank you. God, Thank you. diba? Salamat po. Oo. Praise God. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo, but diretso lang tayo. Huwag natin isipin ang tomorrow. Let tomorrow worry for itself, sabi nga. So, diretso lang tayo. Gagawin natin kung anong ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. So, join us next, is it So Tuesday? 23 23 na doon, sa 23. yan. Yan. Dito naman ay 22. December 23. So, yun. Then after that, yun. Nabangan niyo yan. Babalik na lang kami January. Mamaalam muna 5. tayo ng Siguro ng before New Year. before. Pero yun, sandali lang yun. Siguro mga 1 hour lang. Tradisyon natin ginagawa for the past 6 years. Pero wala tayong speaker nun. Just wanna say hi. Lahat kayo pwedeng bumati. Pasok kayo sa Zoom. Bati kayo sa isa't isa sa mga... open natin yung Zoom. Open natin yung Zoom Yan. natin. Pwede Yan. kayong bumati, and then pag natapos na kayo, pwede kayong lumabas Close para na naman ninyo. mabigyan naman ng pagkakataon yung iba. Kasi limit ng room is 40. Palit ng palit yung mga Lilit picture na nyo. lilit, hindi na kayo sabay-sabay na magsasalita, wala na maririnig. Ayan. Alright, time to Okay. go. Thank you guys. Hanggang not tomorrow. Meron pala tayo Meron bukas. pa tayo bukas. We have Pastor Sammy
si Kaambo Sami-sami. for tomorrow. Bangan po natin yan. See you guys tomorrow. Ako po si Ramon Pasco. Karim Pasko. God bless and Merry Christmas sa inyong lahat. Yeah. Kita-kits tayo bukas. Kita-kita pa rin. Ayan. Alright. Enjoy your lunch. Same time pa rin sa 23. Bye. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.